Guys, this is the largest vintage and second-hand market dito sa China. Not just in Beijing, but the whole of China. Mura na to versus others eh. Nice. Success. 686 for our ref magnets, okay? Nalibre tayo ng isa dito guys kasi 10 na yung binili natin. Pag maraming bibilhin ninyo, makakatawad kayo, okay? Magaganda din dito guys. So nabili ko siya ng around 900 pesos. Okay na to pang display sa bahay. Every time makita ko to, maalala ko yung trip ko to China. Ako kanina palis ako ng paalis, tapos hinahabol niya ako ng hinahabol. Tapos pababa ng pababa yung presyo. Tapos ito may kontra guys. Grabe, considered vintage na to. Nilalaro ko pa nung bata pa ako. Hello guys! Ni hao! Kumusta kayong lahat? I'm Dave, the Kuripo Traveler, at nandito tayo ngayon sa Beijing, China. So it's our last day, and because it's our last day guys, mag-shopping tayo. Shopping, akala mo naman mayaman. Magano tayo guys? Mamimili ng iuwi sa Pilipinas, pasalubong, you know, yung mga ref magnet. Tapos nasa ano tayo, Panjiayuan area. So mamaya pupunta tayo sa market ng area na to. So doon daw makakabili ng mga murang souvenirs. Actually, it's an antique vintage na market. Pero tingnan natin kung may mga mapupulot tayo doon na may uwi natin sa Pilipinas. But before that, mag-lunch muna tayo dito guys. May nahanap tayong magandang lunch place here. Papakita ko sa inyong pangalan. Yan, Ziguang Park Muslim Beijing Snack. Masarap daw yung buns dyan, beef buns. Tapos yung market, malapit na lang, walking distance na lang from here, okay? Kung magbubook kayo ng hotel sa Agoda, you can use my promo code DAVEAGODA, capital letters yan, and make sure to redeem on Agoda mobile app. Punta lang kayo sa deals page sa baba para maka 10% off kayo. Alam nyo bang pwede rin kayo magbook ng activities and tours sa Agoda? Use my promo code KURIPOTAGODA for 5% off. I-click nyo na lang din yung link sa comment section to redeem. Yung Klook code naman natin na Dave Gino Klook, one-time redemption na lang siya. So kung wala na kayong ma-redeem, you can explore Agoda. Hanap tayo ng makakainan. Ay, ito na ata yun guys. Ito na guys. Dito daw may masarap na beef bun na must try. So, pinifigure out ko paano ko order dito. Thank you. Naka-order na tayo guys. Alipil ang ginamit natin. 21 pesos. Grabe, 21 pesos lang. Pag order, tinuro ko lang yung buns. Yan yung bestseller nila dito eh. Yung buns na yan. Yan, yung 2.5. Nasa 21 pesos lang. Ito siya. Tasty. Flavorful. Charing. Malaman. Medyo spicy kasi may sili. Pero hindi naman super. Tolerable naman siya. And very light lang yung anghang. Tapos may mga gulay-gulay. I think may carrots. From here, punta na tayo sa market. Dire-diretso lang guys. Ito yung name ng market, Panjiayuan Antique Market. So tara. Lang pala ako ng tubig from our hotel. Kasi yung hotel natin, may complimentary water siya everyday. So dalawa, 4 yung room natin. Tara. Habang naglalakad tayo, may mga tindahan dito ng jewelry. Then may mga tawag dito, fast food chains like McDonald's. Ay, hindi ko sure kung may mga mabibili ako dito. Pero kasi weekdays ngayon. So, I mean, it's weekday today. And mas marami daw talaga dito kapag weekend. Weekend na sa Shanghai na tayo. Pero sige, pakita ko na lang din sa inyo. Ayan, may mga pang display sa bahay. Ito kung gusto yung mag-uwi ng mga ganitong mga display. Ayan. Ito mga bato-bato. Mahilig ba kayo sa mga ganyan? Mga pangbahay talaga. May mga QR code. Baka yan din siguro yung form of payment. Alipay, for sure. Ay, ito. Girl, may dito. May isang malaking tent. Dito tayo pumasok. Ayan. Mga pang-display sa bahay. Itong Panjiayuan, this is China's, yes, buong China. China's largest flea market or
yung mga second-hand na goods or items. Marami pa tayong pwedeng ma-explore siguro dito. Wait, tingnan nyo, ganyan yung spelling. You know? China Panji Ayuan. Ay, ito oh. China's Panji Ayuan. Ito, may directions dito guys. Pwede nating i-check para alam natin. May English translation naman siya. Ayun. Washroom. Western District, stone carving. Panji Ayuan gift. Baka yan na yung mga mga souvenir, pampasalubong. Kasi yung pinasukan natin kanina is not for me. Service center. Uso din daw yung paghagel dito, guys. Okay? So, nabasa ko, humagel kayo ng 30%. 30 to 40% of the price. Ganun. Kung start pa lang, pwede mo hagilan ng 50%. Tsari. Why not? May pa Starbucks coffee dito. Ganda. I mean, tingnan nyo naman yung structures. Daming borloloys dito, guys. Ang atake naman nito, Fuck. The visuals is visualsing. Pero parang pare-pareho lang naman yung tinitinda. Mga jewelry, mga borloloys, necklace, bracelet. Ganun. Ano to guys? Ang daming ganito dito. Amoy yosi pala. So prepare your masks. Ito, marami siyang sections guys. So yung mga dinaanan natin kanina, yun yung mga jewelry and jade. Okay. Ito may night market. Medyo patay siya ngayon kasi hindi pa night. Pero may mga bukas na rin naman. Of course, the famous tanghulo. The iconic Beijing winter snack. Panji Ayuan Exhibition Hall. Ito yung time ng exhibition hall. So, nagsastart ng 9 a.m. Ito yung mga laruan ng mga 90s, 2000s. Ito may TV pa dito, Yung malaking TV. Nabutan ko pa yung ganyang TV, guys. Kasi dati, nung nasira yung TV namin, na parang bago-bago, bumili kami ng second hand na TV. Tapos ganyan yung itsura. Mga 2000s yun. Tapos may radyo pa, telephones. Ito may Contra, guys. Grabe, considered vintage na to. Nilalaro ko pa ng bata pa ako. Mga elementary with my friends or kasama si kuya, pati mga neighbor. Ay, nakamiss. Ang daming pictures dito ni Chairman Mao, the first president of the People's Republic of China. May mga digicam din dito, guys. Considered na palang vintage ang digicam. Charing. This was just like a thing of 10 years, 10 to 15 years ago. Ayan. Umuuso ulit ata siya. May mga ref magnet dito guys, around 84 pesos. Pero parang similar prices sa mga nakita din natin sa labas Magaganda naman yung ref magnet here. Beijing. Ang ganda ng designs. Ang dami pang items dito sa loob. No smoking, pero amoy yosi. Charing. Galing ate sa labas. Medyo kulang yung mga stalls ngayon. May mga bakante. Pero may mga nakita din tayong pwedeng yung pampasalubong dito. Pwedeng ref magnet, parang isang stall lang. Nakita ko may ref magnet, guys. Ay, ito. Ang dami pa dito, nakakaloka. Hindi natatapos ang labanan. Grabe dito guys, pero parang mga puro bracelet. Tapos quintas na wooden. May mga medyas-bedyas. May nakita pa akong isang ref magnet store doon. Nasa 10 yuan or again 84, around 84 pesos. In fair naman, may toilet dito guys. Public toilet. May mga street food stalls din pala dito guys kung magutom kayo, okay? Look. Di matapos-tapos na mga bato-bato.
Ayan. Mahilig ba kayo sa mga ganyan? For sure si Mama mag-enjoy dito. Mga tita nating viewers na mahilig sa mga ganito, I think this is for you. Hindi ko lang sure kung magkano yung mga price dito, pero according to internet, kung gusto natin ng mga cheapest, mga items, souvenirs, then dito daw talaga guys, sa market na ito. At least may glimpse kayo. May antique books and periodicals area dito. So mga sarado. Magfa-5 na, tas nagliligpit na dito yung ilang mga, nagtitinda. May nakita tayong ref magnet dito guys. Kaso mas mahal sila dito. So, for example, nakita tayo ng 49 yuan. Nasa 415. 415 pesos yung isang ref magnet. Gaya nito. Tapos ito mas mahal. Pero maganda. Nasa 58. Tapos license daw yung mga products sila dito. Ang ganda nito, oh. This is so nice. Kaso nasa 58 yuan. Magkano bang 58? 492. Parang gusto ko itong bilhin. Meron silang mga figures dito. Oh. Wait lang. Gusto ko dito sa loob. Naka-heater. Cute yung may-ari dito. Kanina. Tinanong ako kung where I am from. Sabi ko, Philippines. Ngumiti siya. English siya. Opa. Charing. China na pala tayo. Ito guys, maganda to for me. I mean, bet ko siya. Kaso nasa 1,100 pesos. Tapos yung isa nasa likod ay 150. Kasi ito yung mga nakita natin, 'di ba? Yung mga guards ng palaces ng Forbidden City. Ito yung guard niya. Tapos ito nasa 1,200 pesos. Pero 'di ba minsan lang naman tayo sa China? Mag-check pa ako ng iba. Pero pwede daw mag-bargain dito. Pero check ko muna yung iba kung may mas mura. Tapos babalik ako dito kung wala na. Ito yung ibang paninda dito, guys. Tingnan lang natin closer para kita natin yung details. Baka may mga mabitan kayo dito. Yung isa naman nating nakita dito na ref magnet, nasa 25 yuan. So mahal-mahal. Abot na siyang 100 plus. Dito na ako bibili, guys, sa nakita nating ref magnet. Tall dito. Wait lang, pakita ko sa inyo. So, 10 talaga. Tinanong ko kung may discount, wala. Sure. Feel ko may particular areas na may discount. Ito. Pero mura na to versus others eh. Ito. Nice. So far, ito yung nice. Itong gusto ko. May shape siya eh. Kita agad from afar. Hugis ng island. Yan. And then, of course, the Great Wall. Yung iba, papampasalubong ko. Ito para, 'di ba, maalala natin yung trip natin sa Beijing. Kaya gusto ko talaga bumibili ako ng ref magnet and displays. Marami pang designs dito, guys, actually. This one. Temple of Heaven ata yan. Hindi ko napunta yan. May Summer Palace din. Ayun. Sa yung iba't ibang locations. Kayo, mahilig din ba kayo mamili ng ref magnet? Ako okay lang, I don't mind. Bibili ako ng 8, guys. Ay, ang cute ng bag nila. 8? 8, correct. 80. So, magbabayad tayo via Alipay. Buksan lang natin yung Alipay and then scan. Tapos, ayun, na-scan na. 80. Kiss me. So, 686 for our ref magnets, okay? Nalibre tayo ng isa dito, guys. Kasi 10 na yung binili natin. 20 na lang daw yung 3 ref magnet. Yung isang ref magnet na free na. So, every time magbabayad tayo sa Alipay, hiningi yung PIN natin na input din natin nung nag-register tayo. Ay, salamat. Nakatawad tayo dito, guys. Dahil 10 yung binili natin. It's me. Shishe. Thank you. Tinanong ko pa siya kung 30. Tapos no. Sabi niya, 20. Siya pa yung tumawad for me. Kasi nakasampu tayo. Kapag ganon, kapag maraming bibilhin ninyo,
makakatawad kayo, okay? Guys, ang ganda ng ref magnet na yun. Ito siya. Wait lang. So, 4 na siyang ref magnets. Opo po yan. Bumili ako niyan. So, 40 yuan yung original. Nakuha ko siya ng 35. So, magkano lang 35? 300 pesos. 300 pesos ko siya nakuha. Nakamura tayo siguro ng mga yung 5 yuan. Ayan. Mga 42 to 50 pesos yan. May National Cultural Industry Innovation Pilot Zone dito. May mga souvenir ref magnet din siya. Mas mahal. Magaganda din dito guys. Nasa 10 each. Ito na yung night market guys. Bukas na siya. Okay. Dito naman tayo magtingin-tingin. Actually, same din guys. Same lang din sila. From 4,241. May nabili tayo ditong figurine. Nakuha natin ng 220. So, 1.8k na lang. Nabili ko siya ng around 900 pesos. Okay na, my gosh. Okay na to pang display sa bahay. Every time makita ko to, maalala ko yung trip ko to China. Usually, ito yung mga nag-guard sa sa palaces. Ang ganda nito, guys. Oh. Ako kanina, paalis ako ng paalis. Tapos, hinahabol niya ako ng hinahabol. Tapos, pababa yung presyo. Hanggang sa sige. Pinagbigyan ko na siya sa last price. Ayun, naging 1.8 from 4,000 plus. Yung dalawang ganito na ha. Ganda. Right, it's almost 7. Talagang dito tayo nagtagal, no? Ang saya lang magtingin-tingin dito, guys. Therapeutic. Maraming salamat sa pagsama sa akin dito. Kung gusto nyo ng mga ganitong type ng mga souvenir, diba? Kung mahilig kayo mag-collect from different countries, then this is the place for you, especially kung magpapasalubong kayo ng ref magnet din. My heart is so full kasi may nabili tayo dito. Tapos nakamura tayo. Again, yung hack dito guys, damihan nyo yung pagbili ng ref magnet kasi for sure naman mamimigay kayo, diba? I think at least 10 and then magbibigay sila ng discount. And then kapag mamimili naman kayo ng souvenir tulad ng nabili natin just minutes ago, more than half the price yung napaghagay kung humingi sila sa inyo ng kung ano yung bet nyong price na ng souvenir na gusto nyong bilhin. Tapos lumayo kayo, palayo, bababa din yung presyo. Tapos medyo malapit na rin naman. More than 50% yung nahagal natin sa souvenir natin. Ayun guys. So yun yung mga tips kung mag-shopping kayo. Maghanap kayo ng market like this, i-search nyo yan sa cheapest bumili ng mga souvenirs pampasalubong, ref magnet. I-google nyo yan. Tapos, don't forget to haggle. Kasi yung mga markets like this, definitely, yung mga stores dito, or yung mga nagtitinda dito vendors, ay may room for haggling. And again, Alipay is key. Nag-search tayo kung saan natin pwede i-spend yung last night natin dito sa Beijing, kasi bukas Shanghai na tayo. And dinirect tayo dito sa Guijie Street or the Go Street. So this is famous for late night dinings, tapos red lanterns, the vibrant atmosphere, and yeah, sikat ito sa street food, yung tinatawag na crayfish or yung ulang. Sorry guys, Tagalog yun. Hindi ko sure kung ano siya sa Waray, pero Waray kasi ako so hindi ko alam pronunciation nun. Ulang ata yun, diba? Basta seafood. Di ako kumakain ng seafood except fish, kaya explore natin ibang dish dito. Pero yun yung sikat dito, pati hot pot. Tinawag siyang Ghost Street kasi dati daw, noong sinaunang panahon, yung street na to ay bentahan ng mga taol or ng mga coffin. Tapos, since late night, sa gabi bukas pa rin yung mga tindahan ng coffins. Nag-flicker yung mga lights dito, tapos feeling nila mga ghosts. Yun, kaya siya naging Ghost Street. So tara, likod natin guys, this is a train station. Pakita ko sa inyo. So, this is Beijing Jan. Konting lakad lang guys. Bubungad na sa atin yung Guijie. Yan. Mga red lanterns na agad-agad. Napagod pa naman ako kaka-shopping. Shopping talaga. May ano din pala dito guys. The usual, mga fast food. Ayan.
McDo, tapos Starbucks. May parobot dito guys, atake. Look. Grabe yarn. Uso dito yung mga rentahan ng power bank guys. Like this, oh. Daming kainan. Daming nagiinuman guys. Wednesday pa lang. The famous Tanghulu. Ayan guys, lanterns. Tawid tayo. Parang dito yung makulay. Pero mukhang puro seafood. Yung klase ng seafood, yung famous dito. Okay? Di tayo kumakain yan. Mangangati yung bibig natin. Tapos ito may mga tent. Parang nabasa ko, hours din. Ay, tama, ito na. Yung Huda. More than hour yung pila dito, guys. Ito ating best dito. Itong Huda. May iba pa namang restaurants. May mga skewers din naman na option. Ayun, oh. Kung di kayo kumakain ng seafoods like me. Puro seafood. Mga skewers. And then may another branch doon ng Huda. Diba? Yung sinasabi ko kaninang famous. Feeling ko hindi ganun karaming options for me. Pero at least nakita natin siya. Hindi siya as vibrant. Pero kasi ngayon low season eh. Diba? Winter. Ganito din naman yung dinatnan ko sa Wang Fujing initially na parang nag-expect ako ng super daming tao. Yan, may magandang lanterns ulit dito. Kanina sa isang restaurant, parang may nakita ko sa menu, frog, bullfrog. Tapos I think this restaurant specializes sa frog. Kaya nyo ba kumain ng frog? Ako, pass lang muna. Doon naman tayo sa kabila. Ito, another seafood. Oyster. Ang air na to ay para sa mga seafood lover. Ginawa ko to guys for you talaga. Charing. Ito, cafe. May mga cafe din. Si Dylan Wang yan ang Meet Your Garden, no? Guys, may frog talaga, oh. Guys, look. May ano talaga dito. Frog sa menu. Nasa 18 yuan siya. Magkano bang 18 yuan? So, 152 pesos. 152.43 pesos. Bet din sana to. Kaso parang ang daming chili. Yung hot. Nasa 700 plus. Here's our noodles. Noodles yung first dinner natin dito sa Beijing. And for our last dinner, noodles din. Shucks, mukhang masarap. Healthy, gulay-gulay. Matutuwa si mama dito. May pati. Noodles kasi ang lamig-lamig ngayon. Authentic Chinese noodles. Matipis yung noodles na chewy. Init-init pa guys. Sarap. Sarap ng noodles. Pati yung broth. Broth. Yung sabaw. Savory. Savory. Sarap ng sabaw guys. Saktong alat lang. Sa pagbabayad Alipay. So scan. Okay. Sakse. Okay. All good. Yeah, thank you. Diyos ko Lord, 110 pesos lang. Grabe. 110 pesos. 110 pesos for the noodles. Ang sarap. Grabe. Simple lang pero rock. 110.62. So, sabihin natin 111. Binalikan ko guys kasi di ko pala naipakita kung saan tayo kumain. Dito. Diyan, okay? May ano pala dito. Ito yung sikat na ice cream store. Mishu? Mishu bang pronunciation dyan? Mishu. Sana merong ganyan sa Wang Fuji. Parang gusto kong bumili niyan. Tara. My heart and my stomach again are so full tonight. Grabe, ang mura ng pagkain natin. 110 pesos. Wala masyadong tao sa kinainan natin, okay? Di naman siya yung life-changing na noodles. Pero okay na to keep my stomach warm and my heart warm. Charing. Okay, verdict sa Guijue.
Ouija. Sabi, basta verdict sa area na to, hindi siya life-changing for me. Hindi siya yung, wow, ganon. Okay, versus sa mga napuntan natin. Sakto lang siya. Unless siguro mahilig ako sa seafood. Kasi at least alam ko kung saan yung area na may specialty talaga sa mga seafood. But at least we got to see the area. Sakay na tayo dito. Subway. Guys, pansin ko dito. Parang okay lang mag jaywalking. Kahit hindi pa naka-green, lumalakad mga tao kahit hindi pa naka-green. Basta walang dumadaang sasakyan. It's 11 na pala guys. Yung hotel natin ay nandun lang. Ayan. And then ito na yung Wang Fujing. So may bukas. Feeling ko 24 hours naman to. And then this is the street. So i-close ko na dito yung vlog. Medyo wala na akong boses. Nakakaloka. Ito rin yung isa sa mga areas na pwede yung puntahan at night. Salamat sa pagsama sa akin sa ating last night dito sa Beijing. Ay wait, punta pala ako. May simbahan pala dito. Gusto ko munang pumunta doon. May mga bukas pang stores or grocery ba yan? Pero ito may church dito malapit sa ating accommodation. Punta natin yan. So yun guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa aking last night dito sa Beijing. Samahan nyo pa rin ako kasi Shanghai tayo bukas. Actually 8 AM yung alis ng tayo bullet train. I-comment ko sa baba yung link ng bullet train. Okay? Nabook natin siya sa Klook. Alright? So yun. This is Dave guys, the Kuripo Traveler here from Beijing, China. Let's live our best lives. Bye-bye! Share ko lang guys. Pinost ko to sa Facebook page. Ito yung photos natin kahapon. I mean kagabi. Tapos super true na core memory siya for me. Sulit nagpunta tayo dito sa China. Alam niyo yun. Kasi naisip ko, ako yung na-realize ko na yung dating dormer sa UP na yung bumubuhay sa akin, budget meal sa lutong bahay, madalas lang mag-order ng gulay, minsan sa Mascom, siomai rice, alam niyo yung mga mura na meals. And finally, ngayon nagagawa natin kumain ng Peking duck dito mismo sa Beijing. Nakakatuwa lang balikan yung mga pinagdaanan natin before and how we were able to somehow, move forward in life. Although, tawag dito, ang dami ko pang bigas na kakainin. Kumbaga, malayo pa, pero kahit pa paano, nakahakbang na. Wah, iniba. Pero 'di ba? Ayun, thank you so much guys and you're also a huge part of it. Salamat.